But you will help us. If you can convince the President of the Philippines na isama po natin sa LEDAC yung dalawang measures na sinasabi namin. Alisin po natin ang 12% VAT. That will immediately lower the price of electricity in this country. Bahala na po ang DOF kung saan niya kukunin. Kunin niya sa iba. Hindi naman po kasi nakalagay sa batas na kailangan po nating i-tax eh. You examine the law. Wala po sa law na i-tax yun eh. Hindi ko maintindihan kung bakit po tinax eh. Wala na yata silang mapagkunan. Kailangan po maging imaginative ang DOF. Huwag po natin pabigatin ang buhay ng ating mamamayan. Ang sabi, affordable eh. Paano magiging affordable kung itatax mo? Inconsistent po yun eh. So yung isa po, umamin na po si Secretary Rectum, okay po siya sa mungkahi na palitan na natin ang iskema ng ayuda. Ibigay na lang nating direct subsidy. All households consuming 234 kilowatt About hour. renewable energy. Ang inaasahan ninyong pagbaba ng presyo ng kuryente ay dahil sa tinatawag nating renewables, hindi po ba? Yes, Mr. Chair. Pero kung tutuusin, ang katotohanan, yung ating mithiin na umabot sa 35% sa taong 2030 ay inabot na natin. Noong 2006, nasa 36.03% na po tayo. Ang katotohanan, paurong po tayo. Imbes na dagdagan, may paurong na nakikita namin kasi nung 36% ng 2006, lumiit nung passage ng Renewable Energy Act noong 2008. Habang yung buong mundo nagdi-decarbonize, dito sa Pilipinas, patayo tayo ng coal plant. Hanggat umabot na nga sa 2024, yung 36% renewable natin, bagsak na ngayon sa 22.21%. Ano ba talaga ang polisiya ng department? Bakit tayo nagpapatayo ng mga coal plants? Sabi, may moratorium hanggang 2020 o 2030. Ano na nga ba yun? Hindi na po kami naniniwala. We have been the proponents and the poster province for renewable energies. We've committed to clean and green. However, the Department of Energy seems to have been operating on the opposite direction despite claims to the contrary. Where are we headed, actually? Mr. Chair, thank you for the question. The shift of the renewables, kasi marami naman talaga before. But then, just before the moratorium, if you already have a committed project, then it's not covered at that moratorium at that time. It's not covered by the moratorium. So yung iba was only implemented post the issuance of the moratorium. So na-distort yung... Kung ganon, paraki pa yung moratorium, hindi naman pala papansinin. Tuloy-tuloy pa rin yung mga coal plant. Yes, Mr. Chair, tuloy-tuloy pa rin yung mga coal plants because... So, din. So, maaasahan natin na tuloy-tuloy pa rin ang coal plant. At pababa ng pababa yung renewables despite the promise that we will only have clean and green energy. Is that correct? Mr. Chair, the only coal plants that are allowed are the ones that were given already their service contracts before the moratorium. So Ano that's... po yun? Para alam na natin ang masamang balita.